Guys, eto na siguro yung pinakamurang Snapdragon 7S Gen 2, ang Poco X6 5G. Meron tong AMOLED display with 120Hz na refresh rate at napakalaki talaga ng display. Mamaya papakita ko sa inyo yan. At naka wideband L1 certifications na to, meaning na full HD na yung mapapanood natin dito sa Netflix. Hindi lang yon, meron din tong IP54 water and dust resistant. Kaya samahan nyo ako dito sa 3 months review ko sa Poco X6 Pro. I-check pa rin natin yung temperature, frames per seconds ng mga games nyo, at marami tayong pag-uusapan dito sa Poco X6 Pro. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa mga gatong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Ayun, hanggang ngayon nakasale pa rin to na 12,590 sa 8256. At masabi ko sa inyo na sulit na yun dahil meron tayong local warranty. At guys, na napaka-importante talaga na may warranty tayo kung sakaling masiraan tayo ng cellphone. At least meron tayong nakaabang na warranty sa mga phone na ganito, lalong-lalo na sa Poco. Alam nyo naman, minsan hindi perfecto talaga yung isang phone, minsan nasisira talaga o kaya nade-deadboot. Kaya mas maganda na may warranty talaga tayo dito. Usapan natin na yung camera. Sa low light condition pa lang, masasabi ko na maasahan nyo po yung camera ng Poco X6 dahil maganda yung nilalabas na kulay dito, tapos maganda po yung image processing pagdating sa mga low light condition. Lalong-lalo na detalye rin po siya sa arawan, although napansin ko na medyo may konting saturation, hindi siya neutral, which is okay lang para sa akin kasi i-upload mo na lang to at siya na yung mag-adjust sa kulay na gusto mo. Kumbaga sa nakikita ko dito, maganda po yung kulay na binibigay niya. Yun nga lang, yung makakuha ko dito sa mga puno, sa mga dahon, medyo hindi nakukuha yung mga detalye at nawawala yung detalye kapag sinum in mo na. Pero wala naman masyado nag-zoom in ng mga photos. Kumbaga parang tinitignan lang natin kung gaano ka-detalye yung isang photos minsan. As in, nagugustuhan ko talaga lalong-lalo na yung kulay. Yun nga lang, yung kulay blue okay siya, pero yung kulay green sobrang boosted niya para sa akin. Siguro konting adjust lang, pero okay na to. Kung magsisilan ka talaga sa kulay green, talagang mapapansin mo talaga siya. At ang sagad po nito sa video, meron tayong 4K at 30fps, stable po siya. Kahit na maglakad tayo dyan, maasahan mo yung video nito for vlogging at kung ano-ano pa yung mga ginagawa natin. Detalye naman yung makukuha natin. Yun nga lang, talagang hindi ako fan talaga ng mga 30 frames per second so 30fps. Kapag nagpapaning talaga, masakit na sa mata. Kung mapapansin nyo kapag naglalakad tayo, parang meron siyang jitter effect sa may gilid. Yan po yung epekto ng EIS niya. Normal po yan sa mga ganyang phone. Lalong-lalo na nasa mid-range category lang tayo. Pero nasubukan ko kapag 60fps, talagang hindi mo papansin yan. May mga phone na talagang hindi mo papansin. Kapansin-pansin lang po talaga yan sa mga 30fps na video. So, meron tayong 1080p at 60fps din dito, hindi rin siya magalaw. At talagang maganda yung experience ko dito pagdating sa video. Sa selfie camera naman, kung mapapansin nyo, maganda po yung selfie camera. Hindi ako fan ng mga Xiaomi Oppo ako pagdating sa mga selfie camera. Pero dito na-impress ako. Maganda po siya, may kulay po siya. At hindi naman siya ganun ka-detalye. Pero sa mga nasubukan ko dati, hindi ganito kaganda. Nagagandahan po ako sa selfie camera niya. Lalong-lalo na dito, may portrait mode tayo dito na magamit natin. Parang DSLR effect, parang ganun. Pagdating naman sa video, yan, meron tayong 1080p at 60fps. Okay naman. Yan, parang may stabilization. Yun yung sinasabi ko, nakikita nyo ba? Parang may gumaganon. Yung pag sa stabilization niya, yan, nawawala. Yun, meron. Yun yung sinabi ko dun sa Redmi Note 13 Pro 5G na may ganon. Yun, may mga ganong effect. Sana magamot to ng Poco minsan. Hindi siya ganun ka-detalye, saktong-sakto lang, pero at least magamit pa rin natin yung 1080p at 60 frames per seconds. Okay, bago natin pag-usapan ulit yung performance ng phone na to, eto muna yung mga dapat yung malaman sa Poco X6 5G. Meron tong malaking display at napakanipis lang talaga ng mga bezel dito, as in talagang symmetrical siya. Nagugustuhan ko talaga yung mga bezel na maliit na ganito at hindi mo papansin yan kapag naglalaro tayo o kung anong ginagawa natin pagdating sa mga cellphone natin. Tapos yung 120Hz na refresh rate niya, smooth naman siya. Although wala tayong pagpipilian ng mga 90, mga ganun, meron lang tayo 60 tsaka 120. Okay lang yan, ako lagi kong nilalagay sa 120 kahit na max yan sa baterya. Pero at least smooth yung magiging experience mo pagdating sa mga cellphone na ganito. Then meron pa rin itong headphone jack, IR blaster, tapos yung fingerprint scanner nito is under display na at mabilis-bilis naman po yan. Yun nga lang, hindi pa rin tayo naka-HyperOS dito. Siguro someday magkakaroon tayo. Naka MIUI 14 pa rin tayo dito, yung last version ng MIUI. At
at naka Android 13 pa rin. So sana magkaroon tayo ng HyperOS pagdating ng araw. Then sa presyong ito, wala po tayong mga enhancement o mga MEMC features. Meron lang po tayo dito na color scheme. Marami tayong magpipilian dito actually. At kayo nang bahala kung anong gusto ng mata nyo. Warm colors ba o kaya blue. Depende po sa mata nyo yan. Kung saan po kayo komportable. Then sabi ko nga sa intro ko kanina, naka L1 certifications na to. At yung HDR niya naka-indicate na Dolby Vision. So meaning na magandang experience sa makukuha natin dito sa panonood ng mga Netflix. Full HD po talaga. Hindi lang standard definition yung mapapanood natin dito. As in talagang sulit na to pagdating sa display. Okay, pagdating naman sa performance, meron tayong Snapdragon 7S Gen 2. Ang gumawa po ng Snapdragon 7S Gen 2 sa kasamang palad, Samsung po. Kaya nung tinest ko, medyo nag-iinit siya. Pero hindi masyado sa mga games na hindi masyadong hindi man yung graphics. Pero check natin yan sa actual na game. Mag-umpisa tayo sa Warzone Mobile. Bago lang tong laro na to. Yung settings nilagay ko sa uncap. Tapos sa paglalaro ko dito, hindi ako pumapayo ng mga frame rate na mga 60. Nakakuha ko lang ng mga 28 to 30. Yan lang po yung nakakuha natin. Minsan bumababa pa ng konti. Hindi pa stable yung Warzone Mobile sa ganitong phone o dito sa Snapdragon 7S Gen 2. Kaya nung tinest ko to sa Snapdragon 8 Gen 2, dun pa lang na nakakuha ako ng mga 60 frame rate doon. Pero dito sa mga mid-range na phone, parang hirap na hirap pa yung Warzone Mobile sa ngayon. Pero sa Call of Duty Mobile naman, napaka-smooth ng laro ko dito. Niligay ko yung graphics sa low tapos yung frame rate is nasa max. Nakakuha ako ng mga 57 dito to 60 frame rate. So dun sa isang phone na tinest ko na naka Snapdragon 7S Gen 2 sa Redmi Note 13 Pro 5G, medyo nag-frame drop siya to 18 frames per seconds, pero dito hindi siya nag-frame drops. Hindi ko alam kung bakit. Tapos maganda rin yung gyroscope nito at hindi siya naglalag kapag may smoke glass. So maasahan po natin talaga to sa Call of Duty Mobile. Yun nga lang dun sa Redmi Note 13 Pro 5G, hindi po siya ganun. Medyo naglalag po nung tinest ko yun. So dito sa laro na to na Call of Duty Mobile, napaka-smooth niya. Dito naman sa Mobile Legends, yung frame rate nito is nasa super lang, tapos yung graphics nasa ultra. Una, nakakuha ako ng mga 90 frames per seconds, 89, mga ganun. Pero kapag may clash, medyo bumaba po siya. Tapos after 5 minutes lang yata o 3 minutes lang yata, bumaba na siya sa 60 frames per seconds. Hindi ko alam kung bakit. Tapos naramdaman ko na medyo umiinit siya. Then nasa overdrive kasi ako dito, mabilisan lang laro na to. As in talagang marami nagbabakbakan talaga sa background. Tapos talagang patayan po talaga. Ang nakuha kong temperature dito pagkatapos ng isang laro, mainit po siya, 46 degrees Celsius. Alam nyo naman, summer ngayon at talagang mag-init yung mga phone natin, kaya dapat na gumamit tayo ng mga phone cooler kahit na yung mga malamig na phone na tinest ko, kapag ganitong panahon talagang mainit. At saka depende yan sa room temperature natin, kung naka-aircon kayo o nakatapat kayo sa electric fan, hindi masyadong mag-init yung phone na ganito. So yan yung nakuha natin, 46 degrees Celsius, pero naglaro pa rin ako ng isang beses dito sa overdrive at parehong settings lang din, pero naglagay po ako dito ng electric fan. Tignan ko kung mag-frame drop siya ng 60 frames per seconds gaya nung unang laro ko. So dito sa paglalaro ko dito habang nakatutok yung electric fan, ang nakukuha kong frame dito talagang maganda na mga 89, mga ganon, 87, 89. Talagang hindi siya nag-frame drops. Yun nga lang nung mga kalagitnaan ng laro parang napansin ko na mga 70 to 80 pero tumataas pa rin siya. At masasabi ko na effective dito yung electric fan natin. Talagang maasahan mo talaga yung electric fan at the same time na mahanginan din tayo, hindi tayo mainitan. So pagkatapos ng isang laro, ang nakuha ko kanina, diba, 46. Dito nakakuha lang tayo ng 40 degrees Celsius lang, which is good yan dahil dun sa electric fan natin. Sa Genshin Impact naman, alam ko naman yung laro na to talagang hindi niya kakayanin sa high settings, pero pinilit ko pa rin. Nasa high settings po tayo dito. Ang nakukuha ko dito 30, 40, 50, depende po sa nangyayari sa background, pero masasabi ko na playable naman siya. Safe po tayo sa medium settings o kaya low settings lang. Huwag nyo akong gayahin na nasa high settings ako dito. Nung pagkatapos ng isang laro dito, 30 minutes yun, ang nakuha kong temperature 47 degrees Celsius, which is mainit po talaga. At napaka-smooth po nito sa Vanishing Grey Raven. Nakakuha ako ng mga 50 to 60 frames per seconds. Dito wala kayong magiging problema. Sobrang nakaka-enjoy lang rin itong Vanishing Grey Raven na to. Kung di nyo nalalaro, pwede kayong mag-download sa Play Store para makita nyo kung anong sinasabi ko. Yun nga lang, sa mga hindi gusto ng ganito, wala tayong magagawa doon. Pero ako nag-enjoy naman ako. Sa Farlight 84 naman, hindi ko na sinagad to kasi alam ko na mag-init talaga siya. Nilagay natin yung graphics sa smooth, tapos yung frame rate is nasa extreme. Yung first minute ko nakakuha ko ng mga 80 to 100, pero pagkatapos ng 3 minutes lang
bumaba agad siya ng mga 50 to 60 frames per second at naramdaman ko talaga nagiinit siya. Pero hindi na siya bumaba doon, as in talagang playable siya. Kaya masabi ko na kahit na uminit siya, parang nasa 48 parang ganun, hindi pa rin siya malang frame drops na gaya ng mga tinest kong mga games, talaga hindi mo na siya malaro, mga nasa 40 to 50. Pero dito 50 to 60, malaro mo pa rin yung Parlight 84 dito. So yung mga ibang games na gusto nyo, tinest ko yun dun sa unang review ko, i-check nyo na lang po. Ilalagay ko yung link sa description o kaya dito sa taas para makita nyo yung unang review ko. Nasa 10 games yata yun. So yung mga hindi ko na-test dito, na-test ko po dun sa kabila. So panoorin nyo na lang po yun. Ngayon, ito yung dalawang cons ko dito sa phone na to. May mga bloatware siya, ibig sabihin yung mga applications na hindi natin kailangan o yung mga games na hindi natin kailangan, meron po dito. Pero pwede naman natin yan install yan. At madali lang naman. Yung mga iba hindi mo siya may install, talaga nandito na siya. Pero nagtataka ako na yung mga games na nandito hindi ko naman kailangan, pero nilalagay pa rin ng Poco yun. Sana sa mga darating na phone, maalis ng Poco yun. Then yung back panel nito is fingerprint magnet siya, as in talagang madumi. Kapag konting kuskus lang dito sa back panel, makikita mo agad yung mga smudges. So yun lang yung dalawang cons ko dito. Yung heating issue, hindi naman talaga siya heating issue. Talagang hindi mo na magamot kasi yun, nasa chipset na talaga yun. So masabi ko kasi sa isang phone na may heating issue siya kapag nag-lag siya sa game. Pero ito hindi siya nag-lag, hindi siya nag-frame drops. Lalong-lalo na kung gagamitan natin ng phone cooler o kaya meron tayong electric fan. So ayun, sana nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduhan sa channel na to. Once again, ako po si Paul. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with the